Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction yung nangyaring debate sa Senate floor kahapon na kung saan ang dalawang opposition senators, Coco Pimentel nag-motion na simulan na kagad ang impeachment trial na sinigundahan naman, second motion ni Senator Risa Hontiveros. Kaya lang, nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano dahil sabi niya, kung motion, dapat butuhan. Walang nangyaring butuhan kasi ang gusto ni Senator Risa Hontiveros, wala na daw butuhan. Ay, paano yan? Sabi ni Senator Alan Cayetano, ang Senado is 23 senators, ang Senado. Bakit? Nagsalita lang dalawa, wala nang botohan, itutuloy na. Dapat may botohan, mga ganun. So, ano ang masusunod? Senate rules or impeachment rules? So, marami siyang tanong na napakaganda. Binatikos din ni Senator Cayetano yung mga law schools na nag-iingay ngayon. Okay naman. Kaya lang, bakit nung si Congressman Cardema nag-file ng impeachment case laban kay PBBM, hindi tinanggap ng House. Nag-ingay ba ang mga law schools? Wala naman. Parang ganon. Tapos si Senator Bato naman na, ano ba kayo? Hipokrito kayo. Sino ba yung taong bayan niya sinasabi nyo? Kayo lang ba ang taong bayan? Hindi ba taong bayan ang mga Duterte supporters? Ganon. Medyo maingay. Mainit ang talakayan. Okay. Pakinggan natin, nagsasalita si Senator Alan Peter Cayetano, napakaganda ang kanyang mga punto de vista. Kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo Hindi magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ang ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung nasabi nila. Senator, what is the pleasure of the Honorable Cayetano? Thank you, Mr. President. Mr. President, I just have to be clarified on some points, and this is in relation, of course, to the minority leader, the deputy minority leader, and to our former majority leader. So, if I may proceed and just lay out the basis for my inquiry. The gentleman may proceed. Well, first let me start out by saying I pray for wisdom for all of us, and I ask everyone to continue to pray for wisdom for us. I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador conscious naman tayo lahat ng February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas, forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it. And I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent. Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig. Na mga so, pal sila ngayon. Ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita, pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot dun Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato, tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod,
Ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Okay. Kaya lang eleksyon eh. Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito eh. Magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury eh. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But huwag na tayo magsisihan. So, I'll go to my question. So, maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga, labanan ng mga abogado to. Pero, hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So, siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Magkaiba. Bakit po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag nirefer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun na nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito? My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Pag nag-move ka, may botohan. Yes. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan, then the other one will move na magbotohan. Kung matalo botohan, sabi niya, hindi kailangan botohan I say this for a simple, practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case 23 senators. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now like Senator Villanueva that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty, kailangan Yun ang issue. Dalawang issue.
Anong masusunod? Senate rules or impeachment rules? Magkaiba kasi. Kailangan i-decide ng Senado. Tapos yung motion ni Senator Coco Pimentel na mag-convene na, dapat magbotohan. Wala pang botohan kasi sinasabi ni Senator Hontiveros na hindi na kailangan magbotohan. Ano ba yan? Takot sila na pagdating sa botohan matatalo. Wala. Kaya pasalamat tayo kay Senator Cayetano, Senator Bato. So, antabayan na natin yung mga developments sa impeachment. Basta nakahanda po ang defense team ni BP Sara whatsoever. Bloodbath. Let the games begin.